handa sila sa hamon na to. Because they have the experience, they have the knowledge, they have the resources, and they have the personnel. Sabi kanina ng ating magaling na congressman, Paes, that there are 119 electric cooperatives. Totoo po yun. Ang tanong natin, sa 119, ilan ba ang lumipat na sa CDA? Ilan po ba, Director? 10. Sabi kanina ni Congressman Paes, ay nung tinanong raw po nila sa hearing, sa technical working group, kung ilan yung ailing ISIS o yung ISIS na nangihingalo, ay sabi raw ng taga-NEA ay 10 at lahat po raw to ay naka-register sa NEA. I would just like, sabi nga po natin dito, we are here to get the truth. I was there po, and with all due respect kay Congressman, I was there present during that hearing. And NEA said this. Ito ang sabi ng NEA. Ang masasabi lang po namin na numero ng mga ailing electric cooperatives ay doon po sa sakop namin. Kasi hindi po namin masasabi kung alin yung mga ailing cooperatives na CDA registered dahil hindi po namin pinakikialaman yun. So let me just correct the impression that our Honorable Congressman Paes kanina na yung sinabi po ng NEA ay hindi po, ang sinabi lang nila ay, ang mabibigay lang nilang datos ay tungkol sa mga ISIS na sakop nila. At inisa-isa nila yun. Dalawa sa Luzon, yung Alenco, yung Albay, at isa sa Pangasinan. The rest po ay nasa ARM or Autonomous Region. Bakit po? Alam naman po natin ang problema doon sa ating Autonomous Region. There's cultural differences, cultural and political problems na may hirap talagang sagutin at bigyan lunas. Natatawa nga yung NEA dahil sabi ng NEA, may mga inaalok na nga kami ng mga private investor na para pumasok doon. Walang takers. Dahil alam nila how complicated the problem is, culturally and politically. Yung po ang ugat ng problema. Hindi po dahil sa minimismanage ng NEA o nagpabaya yung NEA sa pag-aaruga ng ilang electric cooperatives. Ang tanong ko naman po, sa mga electric cooperatives na nasa CDA na, ano po ang status nila ngayon? Alam ko po, and I think NEA, nandito ang NEA, will bear me out with this, and wala pa akong electric cooperatives na naratatandaan na nanggaling sa NEA, lumipat sa CDA, at tumaas ang status. In fact po, ang electric cooperative, where I came from, Sorsogon Electric Cooperative 2, dating NEA, napunta sa CDA, ngayon kumakatok sa pinto ng NEA. Akuin nyo na ulit kami. Sorsogon Electric Cooperative 2 was categorized as Mega A Electric Cooperative before napunta CDA. Ngayon, Directress D or sino
yung Sorsogon Electric Cooperative 2. Anong category? C yata. Gumawa ako. Ang sinasabi ko lang po kasi, I am nothing against CDA. With all due respect, Director Alindogan. Napakarami nag-registro sa CDA. Almost, if I'm not mistaken, Director, mga 77,000 cooperatives registered with CDA. But the big question is, how many are existing right now? I think the record would reflect na of those 77, 22 na lang yata nag-exist. 22,000. Ngayon, ang ibig ko sabihin, wala tayong away. Sabi nga ni Congressman kanina, CDA, gobyerno yan. NEA, gobyerno yan. Ang gusto lang natin, dahil nga masyadong mahalaga ang kuryente sa buhay natin at napaka-importante sa isang komunidad at sa pag-unlad ng isang bayan, we need an institution that can help us. We need an institution that is tailor-fit for the needs of the electric cooperative. I have nothing with CDA. I am known and read and I am a member of a cooperative na successful. Multi-purpose, credit cooperatives. They're doing good. Pero iba ang pangangailangan ng isang electric cooperative. Isusugal niyo ba ang progreso ng maasim? Pinag-uusapan namin ni Mayor at ni Congressman na yung tourism ng Leyte is on the move. Kinakailangan natin reliable, safe, and quality electric service. We cannot afford to gamble with the future of your province, of your life, just because you want to try something else.